Sek, naku po, nagwawala na si Vice President Sara Duterte, ano? Bumubula bibig. Partner, ito pwede mo sabihin na Bumubula ang bibig kahit hindi pa nagbibigti. Jing, oo, natapik na natin yung kagabi. Oo, hindi dadalo, natakot. Natakot si Digong nyo. Kala mo naman, kaya tapang-tapang, yung pala, takrot. Ano yan, bakit bumubula bibig? Oh. Anyway, Sek, naku po, nagwawala na si Vice President Sara Duterte, ano? Ala ka, nagwawala talaga. Biruin mo, Sara. Tawagin ka. Bumubula bibig. Nagwawala. Nakukulang na lang. Tawagin kang gaga. Kita? Saan ka pa? Pasok. bumubula bibig. Partner, ito pwede mo sabihin na bumubula bibig. Kita nyo? Bumubula ang bibig. Sara. Kasi alam ko sa mga bumubula bibig, yung mga nagpakamatay na. Nagpakamatay na ba si Sara? Kasi sabi nila bumubula na bibig eh. Oo nga eh. Kumpleto na nga yung diskusyon nyo kanina eh. Wala na ako masyado idadagdag eh. Hindi, siyempre Sabi ko sa inyo eh, ate, yung tawa mo, parang iniinis mo. Oh, eto na. Sara Duterte, ano? Bumubula bibig. Partner, ito pwede mo sabihin na bumubula bibig. Galit na galit si ate. Bumubula bibig. Yung itsura ni ate, oh. Ha? Yung itsura ni ate parang pusit. Oo, kaya siguro galit. Sige. Oo nga eh. Kumpleto na nga yung diskusyon nyo kanina eh. Wala na ako masyado idadagdag eh. Hindi, siyempre magmamatter yung sa'yo. Kami, ano lang kami, Miron, ikaw ang mas may bigat ang opinion. Ano sa... Magaling naman talaga yung opinion netong si Ronaldo. Oo, Ronald to. Pero Ronaldo. Okay, mo, wag the dog ba ito? Medyo may kaunting ganon. No? Yung sabi nyo nga kanina, may kaunting diversion. Nako, yan tatapikin ko mamaya habang nasa airport ako. Eto, si Baste, buburahin yung Ilocos tulad ng ginawa sa Marawi. Aba, mga kita nyo mga mga salita nitong mga mag-aama na to, no? Utak mga kriminal talaga, mga loko. Buburahin mo yung Ilocos Norte. Aba, baka hindi mo alam kung ano meron dun. At hindi mo alam kung anong klaseng pag-uugali ng mga Ilocano, Baste. Tatalakayin ko yan mamaya. Oo. Tandaan nyo, ang mga Ilocano, dinala nyo ng kalokohan nyo, isang sako, dadaganan yan ng 20 sako o higit pa. Oo. Nako, tandaan nyo yan. May kukwento ko sa inyo mamaya, abangan nyo. Mga kalokohan ng mga Ilocano. Aso. Dahil gipit na siya eh. Ang hirap sagutin ng mga tanong sa kanya. Paano mo gagastusin yung 16 million sa 11 araw para sa safe house? Ayan na nga. Kita nyo naman, mga kababayan. Diba? 16 million sa 11 araw. Para sa safe house. Tapos wala, diba? Ilocano, Natalino. Inas Vlog, ang laang Dapay. Mamaya kukwento ko ugali ng mga Ilocano. Sige, tuloy. Napakaganda naman ng safe house na yun, no? Gagastos ko ng mga 1.5 million per day. No? At yung 125 million. So talagang hirap na hirap siya. Tapos yung mga investigasyon sa Quad, investigasyon sa Senate, ay talagang palapit na lang palapit sa kanila. Hindi ito yung mga hitman, ito yung mga nagplano mismo ng Tokhang. Narinig ninyo? Hindi yan yung mga inutusan lang. Tandaan nyo, ulitin ko. Yung mga nagsasalita at nagpapatotoo at tinuturo yung idol nila na si Digong, mga kababayan, yung mga mismong mga nagplano. Hindi yung mga inutusan para kumitil ng mga tao, mga kababayan. Diba? Pinay from DC. Judy Martinez. When umubrada dete Ilocanon. Diba? Baka nakakalimutan nila. Sa lahi nating Ilocano, maraming mga bayani. Tulad na lang ni Apo. Kalimutan ba nila yon? Na isa ang lugar natin sa Ilocos
ang lumaban sa mga Hapon. Sama mo na Kastila, pati na rin mga Amerikano. Lahat nilabanan. Oh. Tapos sasabihin nyo, gugurgurin nyo yung mga Ilocos Norte. Ako, para kayong nagtampo sa bigas. Oo. Baka hindi nyo na maabutan yung 20 pesos na bigas. Putek. Ayun na nga, mga Ilocano hindi sumusurrender sa mga Hapon. Di niya yata nakalimutan niya yata. Karamihan sa mga pulis at militar, mga Ilocano. Kaya nga, ang PMA, kung saan nag-aaral para maging pulis na matalino, doon sa Baguio. Diba? Oh, tanungin nyo pa kay Bato. Doon gumraduate si Bato. At si Trillanes, nako, si Trillanes, summa cum laude sa PMA, doon sa Baguio. Tapos, gugurgurin nyo? Anak ng pating talaga, Baste. Ano ba natira mo? Alibasa kasi si Baste, mga kababayan. Kung ano-ano tinitira eh. Kaya ayan tuloy. Di ba? Ayan tuloy. Ano na? Testigo laban sa kanyang Pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. no, at yung 125 million. So talagang hirap na hirap siya. Tapos yung mga investigasyon sa Quad, investigasyon sa Senate, ay talagang palapit na lang palapit sa kanila. Hindi ito yung mga hitman, ha? Ito yung mga nagplano mismo ng Tokhang. Oh. Diba, Patbin? Ikaw, boss, ano ugali? Mabait ako, mapagmahal ako. Lahat ng nagkakagusto, minamahal ko. Oh, kita nyo? Kaya nga si Jan Angeles, kung minahal ako, minahal ko rin. Ganun dapat. Oh, mapagmahal tayo. Pero wag tayong uunahan. Kasi pag inunahan tayo, nako, sabi ko nga, isang kaban lang yung daladala nyong kalokohan. Oo, ang kalokohan ko, nako, malayo, mararating nito. Nakakariton lang kayo, ako, nakamotorsiklo. Kaya wag nyo akong uunahan. Kasi pag inunahan nyo ako, tandaan nyo, hindi kayo aabot sa kalokohan ko. Diba? Sige, eto na, o, kita nyo. Oh, Hala ka, binubola na tayo. Di ba? Pambira, di ba? Ako si Dayang Indapides. Alam niya yan. Matagal ko nang kakilala yan eh. Ito na. May testigo laban sa kanyang ama at sa kanyang pamilya. Medyo matindi ito, no? At lalo na ay parating yung ICC. Matagal na natin pinag-uusapan ito. No? Pero, hindi... Oo nga, yung ICC. Kaya siguro itong si Sara nabarimbot na utak. Oo, hoy, tumigil ka, Jojo Chavez, ha? Lahat ng sinasabi ko, totoo. Wala pang kasinungalingan dito. Sukdo lang, layasan tayo rito. Diba? Basta lang magsabi tayo ng totoo. Okay lang yun. Bakit? Darating naman yung panahon. Mababago ang pananaw nila. Malalaman nilang tayo ang totoo. Siya bago eh. Halimbawa, yung simula ng kanyang press conference. Ito na yung kanyang dati pa na sense of entitlement. Oh, entitlement. Oh, Sara, meron ba kayong Gabriela Silang? At Diego Silang? Mag-asawa yan. Na ano, lumaban. Tapos, sasabihin nyo, gugurgurin nyo, anak ko, para kayong nagtampo talaga. Sige, tuloy. Diba? Pinaliwanag niya, paano siya nakumbinsi na tumakbo bilang vice-presidente. Yung kanyang kwento ay nagmamakaawa si presidential sister. Dahil kung hindi siya tatakbo, ay matatalo sila kay Leni Robredo. Alam mo, kasinungaling talaga itong si Sara. Di ba pinalabas ko na rito matagal na? Ano sabi ko? Si Sara mismo nagsabi na siya yung lumapit. Sa bunganga niya galing to ha. Si Sara, siya lumapit doon kay Pangulong Bongbong Marcos na mag-vice presidente. Tapos iniiba yung kwento. Ano ba talaga totoo? Sukdulan na ba kasinungalingan ng mga to? Sabagay, ano pa nga ba? Di ba pare-parehas naman sila? Sinungaling talaga.
Usually, pag ganyan kasi, magbayad ka ng tao para siya yung magpaliwanag. Huwag na ikaw. No? Dahil medyo may sense of hiya naman tayo tsaka delikadesa. Oo, Nung pero kinikwento niya yan, no, na ang hinihingi niya ay yung defense portfolio at hindi binigay sa kanya at nagpromisa sa kanya na ipagamit yung helicopter para siya ay bumalik sa kanyang bahay sa Kita mo ang kapal ng mukha niya? Ed Bon, opo, Joanne Cayabyab. Si Boss Dada, mahirap na idepensa. Ay, sabi ko sa inyo. mahirap na idepensa si Sara. Kaya Arsimas, alam nyo na. Diba? Oh, Ilocano, Tagajay, Ayami, Ilocos Sur, pati ni Elpidio Quirino. Oh, ay, kahit pa si si Magsaysay, Ilocano. Diba? Taga Sambales yun. Si Magsaysay. Oh. Davao. Inagaw ng First Lady yung paggamit ng helicopter. Kung bagay yung mga ganyang bagay, ay wag na ikaw ang magpaliwanag. Correct, Jerry Ramil. Oo. Kasi sablay Sablay, Mimi, Taiwan Paring Red. Ha? Sa inyo pong lahat ng mga bagong dating Agnolin Prias. Oo. Nasa na si Priscilla Ramil? Jerry Ramil. Ha? Oo. Tiram, ubot na. Siyempre, Oo. Ang nga ubot. Diba? Pati tarupa na. Juby Wright. Opo, Deborah Castro. Shoutout po sa inyo lahat Baka makalimutan nyo mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kasi, alam nyo na. Staff mo, o kaibigan mo, o kalyado mo. Ano kung ikaw, parang masyadong matindi yung sense of entitlement mo. Pero hindi naman bago yan. Sabi ko nga kanina, dahil dati, di ba, galit na galit siya dahil binawasan yung kanyang 500 na security. Ginawang 400, di ba? Yung kinunan siya ng video o picture sa airport, galit na galit siya. Lahat yan, galit na galit siya. Kasi pikon talaga to Kaya nga na-stress yan. Sa stress niya, nag-TikTok na lang. Pagkatapos ng TikTok Aling Roda, alam nyo ginawa? Nagsimba kunyari sa Baklaran. Tapos sa labas ng Baklaran, nagpakitang gila sa mga vendor na kaalyado ni Diwata. Ayan Kita nyo yan? Ayan yan. Sa sobrang stress nyo, halatang halata sa mukha niya, di ba? Di ba? Yun. Tuloy mo. Tinanggal yung kanyang confidential fund na 750 million. Galit na galit siya. Sabi niya, yung mga nagtanggal ay hindi makabayan. No? So, ang dami niya sinasabing ganyan na iba-iba kasi sinasabi talaga nito. Ang lalayo. Oo, hindi ko matranslate Tagalog yung ubaw. Ano yon? Boss, ano yon? Ubaw. Kabaw? Baka kabaw. Kabaw. Medyo lumalabas yung kanyang sense of entitlement. Kaya hindi bago itong kanyang press con. Pero malaking bahagi rito, sabi nga ni Doris kanina, wala lang. No, sabi niya, wala lang. Ito yung katauhan niya Gusto lang niya mag-press con, gusto lang niyang bumanat, pero mas matindi yung banat ngayon, no? Sek, ang galing mo, nakamonitor ka since the beginning of our show. Tinanong ko nga si Doris, anong nga pa? Pero in hindsight, dapat pala hindi muna kinalaban ni Vice President yung si Pangulong Marcos because instead establishment ito hindi mo kinakalaban, hindi ka mananalo sa establishment. Dapat pala ginawa mo ito towards the end of the administration, yung lame duck na yung presidente. Yan, tingnan mo tuloy. Wala, malabo. Paano niya maiisip niyong bobo? Pero mo, vice presidente niyo, bobo. Tapos pinipraise pa nung mga gago. Ano sabi ng mga gago? Ang galing ni BP, ang tapang. Ang tapang ng hiya. Ganun yun. Diba? Tignan nyo yung mga vlogger nila. Hirap na hirap ipagtanggol siya. Batang pasaway. You bear the brunt of the whole establishment. Exactly. Tama, Alvin. Dahil Ama naman Pero birahin mo yung gobyerno. Diba? Diyos ko, konkreto yan. Naniwala ka naman kasi sa tatay mo. Ano sabi ng tatay mo? Weak leader yan si Bongbong Marcos. MT, ubaw. MT, ang puan patrot. Diba?
Naniwala sa tatay niya na ano, weak leader yan, si Bongbong. Puta, nakailang rally na kayo? Meron pa kayong kuditang nalalaman? Meron pa kayong sinasabing aaklas na mga militar at mga pulis? Tapos malaman-laman namin, kahit isa wala man lang sumama sa inyo. Sinama nyo pa si Kibuloy. Ayun, nakakulong na. Tapos ano, weak leader siya? Saan ka pa? Putik na yun. Sabi ko nga, almost 2 years ago, ang magdidetermine ng political landscape natin, yung kanyang banat na tambaluslos, yung Speaker Martin Romualdez, yung pinsan ng presidente. At simula nun, ay patindi ng patindi yung mga banat. Pero kahit ako, 40 years ko sa politika, hindi ko inaasahan na ganito katindi yung banat. Nahuhukayin yung iyong ama at itatapon sa West Philippine Sea. Tapos may mga usapin pa ng pupugutan ng ulo. Alak ka, kita nyo mga kababayan, alam nyo maraming naging kritiko si Sara dahil sa ginawa niya. O tandaan nyo mga DDS kayo, nandiyan ba kayo? Lahat ng gulong to, never sa kampo ni Pangulo nag-umpisa. Kayo ang unang tumira ng tumira. Ngayon, meron pang sinasabing igagaya sa Marawi ang Ilocos Norte. Nako, inumpisan nyo yan Tapos kapag kayo binanatan, sasabihin nyo, api kayo. Sabihin nyo, biktima kayo. Huwag ganon. Feeling biktima mga inang-ina. Kayo mauuna. Tapos, pagka natalo kayo, biktima na kayo. Diba? Atake kayo ng atake. Buong pamilya nyo, atake ng atake. Diba, Volconic? Tapos, sasabihin nila, biktima sila. Sabihin nila, sila ang inapi. Buhay talagang to, oo. Isa lang galawan nila. Diba, parang yung idol mong isa. Diba, Cheryl Santa Maria? Parang yung idol mong isa. Bira ng bira, nung pinatulan siya, ayun, feeling biktima. Ng puta. Jojo Chavez. Ito na. Tapos ang May daming muestra mura. pa. BS. 5 beses. May mostra pa. Ganon, tapos may tulak pa. Siya binanggit yung BS Diba sa press con? Tapos nung sinasabi mo na hindi ka sinisipon, malamig lang yung aircon, binanggit mo ba na hindi ka gumagamit ng cocaine? Mga 2-3 beses. Correct. So mismo yung mga ganon. Yung mga banat kasi ni Sara, no? Biruin mo, hindi ako gumagamit ng tapos pasinghot-singhot ng ganun. Pang grade 1 ang puta. Diba? Pang grade 1. Eto na. Hala, nag-freeze. Ano nangyari kay Kanina nangyari kay Ang sarap pa naman ng kwentuhan. Kaya nga, nag-freeze siya. Pakitawagan ulit. Secretary Llamas, patingin nga ulit. Sek, ano nang sayang naman? Sek naman kasi magbayad. Ayan. Dapat 8 naman yung grade mo. Diba? Kung parang nakakahiya na sobra yung banat mo, tapos hindi ka naman ganun kagaling. Kita mo? Sara, hindi ka ganun kagaling at wala kang galing. Diba? Wala kang galing, Sara. Tandaan mo to Sara. Wala kang galing. Huwag mong ihalin tulad yung sarili mo kay Pangulong Bongbong Marcos kung sa utak lang, pagsasalita at pakikisama sa tao, malayong malayo ka. Diba? Malayong malayo ka. Bawa, ito lumalabas ngayon na corruption sa DepEd. Yung 90,000 deficit sa mga schoolhouses. 160,000 na. Ibig sabihin, hindi ka naman ganun kagaling. No? Okay lang naman banatan mo yung presidente. Pero sana, siguraduhin mo na mas magaling ka. Ayun! Bago mo banatan, Sara, si presidente, siguraduhin mo raw na mas magaling ka. Kayo, sino naniniwala na mas magaling si Sara? Iba? Walang sumagot. Sara, talo ka na.
Talo ka na, Sara. Ayaw nila maniwala, mas magaling ka. Mongoloid ka, sabi nila. Oh, di ba? Apakabalat sibuyas. Sabi, oh. Arasagid. Ha? Di ba sa atin, sa Ilocano? Arasagid. Basit lang ako ka. Agmangit. Mangit nga mangit. Sabi niya, hindi raw marunong maging presidente. Si Oo, BBM. yun ang statement, no? Oo. Hindi marunong Hindi maging marunong presidente. maging presidente. Mabigat yun, ha? Oh, kita mo, hindi daw marunong maging presidente. Ito namang ito mga to, sulsul. Mr. President, oh, hindi ka rin marunong maging presidente. Sabi na itong luka-luka. Oh. Oo. Pero sana naman, magaling ka na maging vice president. Halimbawa, sa Oo nga. Sana kahit vice president man lang, pinakita mong magaling ka. Kaso mga kababayan, ano magiging magaling? Puro korupsyon ang issue niya. 11 days. Ilang milyon. Oh, Mark Ramos, mas idol kita. Oh, pakis nga. Diba mga kababayan? Ano naging magaling to? Vice Presidente pa lang, palpak na. DepEd lang hinawakan niya. Hindi pa niya naayos ang puta. Tapos sasabihin mo, hindi marunong si Presidente. Eh, ang daming-dami ng achievement ng mama. Iba ka talaga, Sarah. Oh, sige, tuloy na natin to, ha. O ano pa, ang dami pang issue. Sagutin mo yung mga ninakaw mo. Sabi nila, biruin mo, rumirenta ka, milyon-milyon. Isang araw renta. Totoo bang renta? O gawa-gawa nyo lang na may nirentahan para may makurakot ka? Kasi ako naniniwala, wala naman talagang nirentahan. Nilagay lang sa dokumento, kunyari may nirentahan. Pero ang totoo, kahit isa, wala. Di ba ganyan din ginawa sa militar? Sabi binigyan ng tulong, ng pondo. Pero tinanggi ng mga militar. O, kita nyo? O, Sara, saan napunta? Tapos sasabihin mo, ano, mas magaling ka? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Meron naman, Volcanic, meron namang pinakita, kaso nga, walang pirma. At walang tumanggap ng mga bayad nila. Oh, Mary Jane de Vera, di ba? Oh, scammer queen si Sara, sabi rito. Pachuchay, magaling luka-lukahan. Oo. Ella Kawili, oo. Okay, pasok. budget hearing. Sana maipaliwanag mo naman paano mo ginastos yung budget mo. Imbis na papapalitan mo yung presiding officer. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n sa budget hearing eh. Na ikaw ay resource person, pinapatanggal mo yung presiding officer. So maraming mga president setting. Ito si Vice President Sara Duterte. Pero ang pinakamatindi rito, yung kanyang Halloween message, no, na huhukayin ang ama at itatapon sa West Philippine Sea. At Galit na galit yung mga tao dyan eh. may mga usapin pa ng mga pupugutan ng ulo. Isa pa yan. Pero mo, pupugutan ng ulo. Yung ama itatapon sa West Philippine Sea. Yung anak pupugutan ng ulo. Sino ba namang Ilocanong hindi maghuhurumentado? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba, Remedios at Yamilais, Deborah Castro, feeling entitled? Oo. No? Ikaw ba, Doris? Ano ba ang iyong magiging costume sa Halloween? Pugot, ulo pugot. Sasamahan ko po siya sa paghuhukay. Madadala ako ng... Ayan o, sasama pa tong isa. Kay Saper, opo. Kita nyo? Tom. Parang sa Shoemart kayo, may bagong costume eh, yung Beast Mode. Ganun ba? May maskara at saka may damit, Vice President Sara Duterte. Maka-Shoemart. Oo nga, pasuotin nyo na yung idol nyo. Oo, horumentado, di ba? Sinong Ilocano at loyalista hindi mag-horumentado? Tatapon si Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Hukayin, tatapon. Pupugutan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil magsikan na to.
Magsikan na to. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanggang matapos tong buwan na to, si Sara lang topic ko. Sige, ito na. Ano, paring Red? Naman ang tanda, partner Schumann. Ay, dahil. Schumann. O mga bata, ano Ano yun? naman Sabi- tayo? So 80s Oh, eh. guys. 80s. Sek, isa na lang, ano? Saan patutungo ito? Kasi malala na ngayon, partner. Sobrang May lala. ilalala pa ba Oo. ito? In the Meron pa. Nako, wait lang kayo, meron pa. Meron pang hindi mo lumalabas na isa. Hindi pa yan sila tapos. Kita nyo, mga kababayan? Di ba? So, mga kababayan, late na ako. Di ba sabi ko sa inyo, flight ko, ang haba nito. O, tuloy ko na lang doon sa airport mamaya. Kaya magpapaalam na ako. Bibitinin ko na naman kayo. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po, lagi nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike